Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Hindi ba ito ang quote na binili ko para kay Gerald? Pasigaw na tanong ni Felicity, rinig ang pagkalito sa kanyang boses. Walang siyang duda tungkol dito. Sigurado na ito ang quote na binili niya para sa mall nitong hapon para kay Gerald. Sigurado ka ba, Felicity? Tanong ni Cassandra, habang gulat sa sinabi ni Felicity. Kinuha niya ang quote mula sa kanya upang tingnan niya ito at totoo nga. Eksaktong-eksato, ito talaga ang parehong quote. Paano ito nangyari? Bakit ang kanyang quote ay mapupunta dito sa may batch? Pare-parehas ang iniisip ng mga babae, kita ang pagkalito sa kanilang mga mata habang isa-isa nilang tinititigan si Leopold na patuloy na nagmamaneho. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makilala ang mga babae, nagsimulang kabahan si Leopold. Inutusan siya ni Mer Crawford na itago ang kanyang pagkatao sa mga babae. Gayunpaman, dahil sa pinatutunguhan ng pag-uusap ng mga babae, mabilis na nagiging awkward para sa kanya ng mga pangyayari. Quote ko yan. Kadalasan ay iniiwan ko lamang ito sa upuan ng pasahero, pagsisinungaling ni Leopold. Nagkatinginan sina Felicity at Cassandra. Duda nila ang inaangkin ni Leopold sapagkat ang Amerikana ay tiyak na mukhang nagkakahalaga ng mas mababa sa 100 pera. Habang si Gerald ay karaniwang nagsusuot ng mga coats na umaabot sa humigit kumulang na $300, si Leopold ay mas malamang na hindi siya ang may-ari ng Amerikana. Ito ay dahil ang Amerikana na kasalukuyang isinusuot ni Leopold ay malamang na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $5,000. O Diyos, naroon ba si Gerald sa kotsing ito bago sila, naisip ng mga batang babae sa kanilang sarili, gulat na gulat. Akin talaga ito, hindi na kailangang mag-isip-isip. Nagsusot ako ng kaswal na damit din, alam mo. Sabi ni Leopold na may kaunting kilig sa boses. Alam niyang hindi nila binibili ang kanyang kwento. Ang isang taong nagkasala ay karaniwang nagsisimulang magsalita ng higit pa. Kilala ito ni Cassandra bilang isang katotohanan. Hindi rin siya pinaniwalaan ni Felicity. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa Amerikana at inilabas ang telepono. Ito ang sumakit sa kanyang puwitan kanina. Hindi ba? Ito ang telepono ni Gerald. Tanong niya, natigilan habang pinagmamasdan ang pamilyar na telepono. Patingin ako. Pasigaw na sabi ni Felicity, medyo nanginginig ang kanyang mga kamay. Bago niya ito agawin para sa sarili, inagaw ito ni Yvonne mula sa kamay ni Felicity. Totoo ayon. Napaisip si Yvonne sa sarili. Ginoo. Si Crawford ay dapat nakalimutan ang tungkol sa kanyang Amerikana at telepono kanina habang siya ay nagmamadali pabalik, pagtapos ni Leopold sa kanyang isipan. Ngunit si Leopold ay hindi madaling sumuko sa pressure. Hindi mahalaga kung magkano ang tinanong ng mga batang babae pagkatapos ng puntong iyon, nanatili siyang tahimik at tumanggi na sabihin kahit ano. Nakumpleto ang kanyang misyon sa sandaling bumalik sila sa kolehiyo. Matapos ihulog ang mga ito, agad siyang nagmaneho. Kaya, tagapayo, totoo ba ito? Si Gerald ba talaga ang nagligtas sa atin? Bakit pa nasa kotse ang kanyang Amerikana at telepono? Kung iisipin, siya ang unang nakakaalam na dinakip din kami. Sigaw ni Yvonne na halos maiyak na. Ang kanyang nerbiyos ay ginagarantiyahan habang si Yvonne ay laging kinondena si Gerald. Kung darating man sa isang araw kung saan siya naging mas makapangyarihan kaysa sa kanya, tiyak na makakaramdam siya ng labis na pagkabalisa. Namutla ang mukha ni Felicity, gayunpaman isinasaalang-alang niya ang iniisip. Kung ganoon ang nangyari, ano ang totoong pagkatao ni Gerald? Maari ba talaga siyang Sig Crawford? O kahit na ordinaryong tao? Napaisip si Felicity sa sarili, medyo nanginginig. Tama na yan. Itigil ang paglalaro ng hulaan na laro at kalmahin ang inyong sarili sandali. Ang Amerikana at telepono ay maaaring pareho sa kay Gerald, ngunit gaano tayo katiyakan na siya talaga? Ang isa pang posibilidad na si Gerald ay maaaring sumakay ng kotse sandali matapos niyang sabihin sa pulisya tungkol sa amin. Dahil kailangan ng pulisya na sikreto ang pagkakakilanlan ng impormante, pinapunta nila si Gerald sa isang ligtas na lugar bago lumapit upang iligtas kami. Hindi ba lohikal din ang mga paliwanag na iyon? Ipinaliwanag ni Cassandra ang kanyang mga teorya sa isang nanginginig, ngunit may sapat na tinig. Naranasan niya ang isang katulad na kaba dati. Sa katunayan, si Cassandra ay marahil ang pinakakinakabahan sa mga batang babae sa sandaling iyon. Dahil alam niyang hiniram ni Gerald ang kanyang powerbank bago ito.
Naiwan ito sa isang Rolls-Royce. Ngayon ang parehong Amerikana at ang kanyang telepono ay naiwan sa may batch. Masyado lamang itong isang pag-ugali ng pagkakataon. Ano pa, si Gerald ang unang naghihinala na mayroong mali sa parehong insidente. Sa ngayon, ang isipan ni Cassandra ay aktibong tumanggi na iugnay ang mga suliranin ng magkasama. Tama na yan. Paano naman pupunta kami sa dorm ni Gerald at tanungin siya tungkol dito ng personal? Tatanungin namin siya kung anong nangyari ngayon. Sabi ulit ni Cassandra. Ayos lang. Kung kasama namin ang aming mga telepono, maaari naming tawagan si Gerald. Nag-react agad si Yvonne. Sinubukan ko. Hindi ito gagana dahil patay na ang telepono at patay na ang baterya. Bumuntong hininga si Felicity habang nakataas ang kanyang mga kamay sa hangin upang ipakita ang kanyang pagbitiw sa ideya. Gayunpaman, maaari pa rin naming kunin ang Amerikana at telepono kasama namin upang ibalik ang mga ito sa kanya kapag nakilala natin siya sa paglaon. Inaasahan na masagot ang lahat ng aming mga katanungan. Bumalik sa dormitory ng mga lalaki, hinubad ni Gerald ang kanyang damit, naiwan lamang ang isang pares ng shorts bago siya humiga sa kanyang kama. Bigla na lang bumukas ang pinto ng dorm ng malakas na putok. Sumunod ang isang sigaw makalipas ang ilang sandali. Si Harper iyon habang tumatakbo upang maghanap ng maitatago ang kanyang damit na panloob mula sa simpleng pananaw. Counselor Felicity, ano ang ginagawa mo dito sa mundo? Inulit ni Harper ang kanyang tanong, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Yvonne at diretso siyang naglakad papunta sa kama ni Gerald. Bumangon ka kaagad, Gerald, sigaw niya. Pagkatapos ay hinila niya ang kumot ni Gerald nang hindi iniisip kung ano ang suot niya sa sandaling ito. Nang malinaw na makita si Gerald, hinatak niya ng malakas si Gerald mula sa higaan. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Gerald habang tinatakpan ang kanyang ari. Ang mga babaeng ito ay talagang nakakatakot. Ngunit sa halip na sagutin ang kanyang katanungan, nagsimula lang si Yvonne na pag-usisa ang kanyang mga gamit. Hindi masyadong kalayuan, ang magkabilang mga kamay ni Cassandra at Felicity ay nakakrus habang pinapanood ang eksenang naglalaro. Pasimpleng nagtago sa isang sulok si Noemi. Tagapayo, Felicity. Nahanap ko ang coat at phone niya rito. Sigaw ni Yvonne habang hinahawakan ang dalawang item para makita nila. Natulala lahat ng mga babae. Pareho ang iniisip ng lahat. Kaya hindi naman si Gerald ang lahat. Naramdaman nila ang paghuga sa kanila na parabang sila ay mga bilanggo na napalaya lamang makalipas ang maraming taon. Lalo na ito ang kaso para kay Cassandra na nakaramdam ng halos labis na kaligayahan. Natutuwa ako na hindi siya iyon. Matapos mapakalma ang kanilang sarili, hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang lahat ng mga kalalakihan sa dormitoryo ay gulat na nakatitig sa kanila. Umubo si Cassandra bago malinis ang kanyang lalamunan. Tinanong niya pagkatapos, Gerald, pagkatapos mong makatanggap ng isang tawag mula kay Noemi na humihingi ng tulong, saan ka mismo nagpunta? At ano ang ginagawa mo sa oras na iyon? Well, kinakabahan ako syempre, at gusto kong tawagan ang pulis. Bago ako magawa, nagpadala ng mensahe sa akin si Xelena na nagtanong sa akin kung nasaan si Naomi at sinabi ko sa kanya ang alam ko. Agad siyang nag-ayos para sa ilang mga tao upang iligtas ka. Natutuwa akong makita na lahat kayo ay ligtas at maayos, sabi ni Gerald na may ngiti sa labi. Mukhang pinupok mo ang kuko sa ulo, Counselor. Napakaraming para sa sobrang pag-iisip ng mas maaga. Iniligtas talaga kami ng pinsan ni Noemi. Sigaw ni Yvonne na tuwang-tuwa. At bakit hindi ka nagsusuot ng pajama kapag natutulog ka? Nakasusuklam. Matapos hatulan si Gerald ng huling pagkakataon, sa wakas ay handa nang umalis ang mga kababaihan. Gayunman, nanatili sandali si Noemi upang ipaliwanag kay Gerald ang tungkol sa mga insidente na nangyari. Hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng mapait. Salamat sa Diyos, mabilis akong nag-react. Naisip ni Gerald sa sarili. Ang totoo ay labis siyang kinabahan sa buong misyon ng pagliligtas. Pawis na pawis siya kaya't hinubad niya ang kanyang Amerikana sa kotse. Bago dumating ang limousine, ginugol niya ang bawat segundo na kinakabahan sa pagmamasid sa mga batang babae sa kanilang pag-alis sa gusali. Ginawa niya ito sa pamagitan ng kanyang laptop na may access sa isang surveillance camera. Sa sandaling talagang nakapasok siya sa limousine, ang kanyang mga mata ay nakadikit pa rin sa monitor ng laptop. Inabot siya ng ilang sandali, ngunit kalaunan ay napagtanto niya na ang kanyang Amerikana at telepono ay nasa dating kotse pa rin.
Sa kanyang isipan, alam ni Gerald na tiyak na malalantad ang kanyang pagkatao kung hindi siya mabilis na kumilos. Sa simula ng oras, isang ideya ang dumating sa kanya. Agad siyang umalis upang kumuha ng katulad na telepono at jacket. Gayunpaman, maaasahan lamang niya na ang baterya sa kanyang lumang telepono ay namatay ng mabilis upang ang telepono ay patayin ng mag-isa. Kung may tumawag bago namatay ang telepono, tapos na ang lahat. Sa kabutihang palad, tila namatay ang telepono bago nila siya tinawagan. Upang maging ligtas, kinansela pa ni Gerald ang kanyang numero sa huling minuto upang ang telepono ay hindi na makatanggap ng anumang mga signal ng pagtawag. Mula sa puntong iyon, kakailangan ni Gerald na makipag-ugnay sa mga kababaihan bukod kay Noemi. Walang dahilan para mailantad ko ang aking pagkakakilanlan sa kanila. Ang gabi ay naging isang nababalisa sa isang kaganapan, ngunit sa paanuman ay nagawa nilang mapasuko ang lahat ng panganib sa oras. Sa wakas ay oras na upang makakuha ng isang nararapat na pahinga. Makalipas ang ilang oras, dumating ang Sabado ng umaga. 10:00 na ng umaga at si Gerald ay nagbabago sa kanyang dorm. Sa labas ng asul, tumawag sa kanya si Noemi. Bagaman kinansela niya ang kanyang numero noong gabi, sinabi ni Gerald kay Zack na tumulong na muling irehistro ang kanyang numero sa kanyang id bago siya matulog. Ito ay hindi eksaktong isang mahirap na gawain. Kaninang umaga, nagpunta si Gerald sa service hall upang kunin ang kanyang bagong contact number card. Magandang umaga, Gerald. Ang aking pinsan ay bumisita ngayon at pagkatapos ng kaguluhan kahapon, pinaplano niyang magsagawa ng isang kapistahan para sa isang mesa sa isang restauran na malapit sa aming kolehiyo. Utang ako sa iyo para sa iyong tulong kahapon. Halika. Maaari ka ring ayusin ng pinsan ko ng trabaho para sa iyo. Si Harper at ang iba pa ay malayang dumalo din. Papasa na yata ako. Saka halos hindi ako tumulong, sabi ni Gerald na mapait ng ngiti sa labi. Mabuti pang dumating ka kaagad, Gerald. Kung hindi man, pupunta ako sa iyong dorm upang maimbitahan ka ng personal. Sa isang seryosong tala, nais talaga ng aking pinsan na ipahayag ang kanyang pasasalamat sa iyo. Well, sige, malapit na tayo. Hindi mapigilan ni Gerald na tanggihan ang paanyaya ni Noemi. Sa totoo lang, tinulungan niya talaga sila. Mabuti na magpakasawa sa kanyang sarili ng isang simpleng pagkain na ganito tuwing minsan. Ang problema ay hindi nakikipagtagpo kay Noemi. Pasimpleng nagdadalawang isip si Gerald na makipagkita sa kanyang pinsan. Nang dumating sina Gerald, Harper, at iba pa sa restaurant, nandoon na si Noemi kasama ang pinsan niyang si Selena. Naroon din sina Cassandra, Felicity, at Yvonne. Isang binata na nasa edad na 20s. Ang nakaupo sa tabi ni Selena. Nakasuot siya ng suit at gawa sa leather ang kanyang sapatos. Talagang napakababae pa rin tignan ni Selena. Isa siya sa mga tunay na magagaling na tao sa lipunan, at mayroon siyang mga koneksyon sa lahat ng lugar. Sina Gerald, Harper, at marami pang iba ay kilala si Selena dahil sa kanyang mga koneksyon sa lipunan sa kanila. Gayunpaman, ito ay nagbigay sa kanila ng kaalaman na si Selena ay talagang isang mayabang na tao. Tinulungan lang niya si Gerald at ang ilan pa na makahanap ng mga part-time na trabaho dahil kaibigan nila si Noemi. Kung hindi man, hindi niya sana siya binatukan ng ilid sa kanila. Halika, umupo ka. Kayong lahat, sabi ni Selena sa isang malambing na boses. Sumunod naman si Gerald. Ano ang isang nakakatakot na kadena ng mga kaganapan, kagabi ay? Magkakaroon kami ng tuwas ng kaunti, ngunit bago iyon, nais kong ipakilala ang isang tao sa inyong lahat. Ang lalaking ito ay si Brian Merrill, at naging kaibigan ko siya pabalik sa high school. Siya ang pinuno ng pangkat ng pagsisiyasat ng kriminal sa Mayberry, at siya din ang tumawag ako para sa tulong kahapon. Masaya akong makilala Brian. Maraming salamat sa pagligtas sa amin. Sabi ni Yvonne. Matapos mapagtanto kung sino si Brian, hindi mapigilan ni Yvonne na humanga sa kanya. Walang anuman. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Sa totoo lang, dapat ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Matapos mahuli ang mga pinaghihinalaan kahapon, nakilala namin ang isang mas malaking kasong kriminal na sangkot sila. Kung hindi dahil sa iyo, maaring hindi namin nakuha ang pagkakataong ibagsak ang isang napakalakas na tao tulad ni Jackie. Ngumiti si Brian matapos ang kanyang pangungusap. Tingnan mo kung gaano siya kagaling magsalita, Noemi. Magtuwas tayo kasama ang nagligtas sa iyo. Nang makita na ang kanyang pinsan ay hindi maayos na reaksyon, kinuha ito ni Selena sa kanyang sariling mga kamay upang paalalahanan kaagad ang kanyang pinsan.
Ay bukod sa pagpapasalamat kay Brian, nais ko ring magpasalamat kay Gerald din kung hindi dahil sa kanya, maaring hindi tayo naisab sa oras. Sabi ni Naomi. Kung sa bagay, kung hindi niya sinabi sa kanino man ang tungkol sa tawag, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanila? Ano ang ginagawa mo, Naomi? Sinabi ko sa iyo na pasalamatan si Inspector Merrill, hindi si Gerald, sabi ni Selena, na medyo hindi nasisiyahan. Tama si Selena, ano ang ginawa ng kawawang iyon? Ilulunsad niya aniya ang isang ulat ng pulisya, ngunit dapat ay nasindak siya upang gumawa ng anupaman. Kung hindi siya nag-message ni Selena o tumawag kay Inspector Merrill, lahat tayo ay maaring patay na ngayon, sabi ni Yvonne. Pasimpleng umiling si Brian at tumawa. Well, sinabi. Kung may tatanggap ng aming pasasalamat, dapat sinak Selena at Inspector Merrill. Magkakaroon ako ng tsaa sa halip na alak, ngunit payagan akong magtoast sa iyo. Dahil nabigo akong protektahan si Naomi at ang iba pa, inom muna ako. Sabi ni Cassandra habang nakangiti. Malinaw na wala siyang pakialam kay Gerald man lang. Habang nangyayari ang lahat ng ito, naramdaman ni Noemi na may isang bagay na naka-off. Napagtanto niya na hindi talaga lumitaw si Brian sa buong kanilang misyon sa pagsagip noong nakaraang araw. Sa isa pang tala, malinaw na mas malakas din si Leopold kaysa kay Brian sa mga tuntunin ng parehong aura at lakas. Tiyak na may mali. Bilang karagdagan sa iyon, naramdaman ni Naomi na medyo may sakit na marinig kung paano ang iba ay nagpatuloy sa pagbiro kay Gerald. Naomi, alam ko na medyo may magandang relasyon ka kay Gerald. Paano ito, gagamitin ko ang aking mga koneksyon upang subukang maglanding trabaho sa kanya na may mga benepisyo. Isa na kasama ang endowment insurance, medical na seguro, kawalan ng trabaho ng insurance na may kinalaman sa pinsala na naugnay sa trabaho, at maging ang insurance sa panganganak. Sabi ni Selena. Ayaw niyang masyadong mapahiya ang pinsan niya. Totoo ba yan, pinsan? Paano ang tungkol sa isang trabaho sa lahat ng mga nakaraang seguro pati na rin ang mga pondo sa pabahay, tanong ni Noemi. Iyon ay magiging mahirap. Ang mga natitirang kumpanya lamang ang nagbibigay sa kanilang mga empleyado ng mga pondo ng pabahay sa mga panahong ito. Kasama kay Gerald, maaaring medyo mahirap na ayusin ang gayong kumpanya upang dalhin siya. Gayunpaman, susubukan ko ang aking makakaya. Sabi ni Selena bago umubo ng bahagya. Ito ay lubos na halata na siya ay hindi direktang sinasabi na Gerald ay malinaw na hindi na may kakayahang. Tama si Selena. Kung mapunta si Gerald sa isang natitirang kumpanya, marahil ay magiging hadlang lamang siya sa ibang mga empleyado. Sinabi ni Yvonne na hindi sinala ang kanyang mga salita. Totoo yan. Ang pinakamahusay na magagawa niya ay ang gawaing papel o maging isang trabahador sa opisina na binigyan ng kanyang karakter. Wala talaga siyang magagawa pa at kahit ang tagapayo ay sasang-ayon, sabi ni Felicity habang umiling, isang mapait na ngiti sa mukha nito. Naramdaman ni Gerald na kumukulo ang dugo niya nang marinig ang lahat ng mga panlalait. Di amnit, nangyayari ito tuwing oras. Ito ay halos tulad ng kung naubusan sila ng mga paksa upang sabihin kung hindi nila ako kinukutya. Oo naman, ako ay isang matapat na lalaki bago ito, ngunit hindi iyon nangangahulugang bobo ako. Naging matapat lang ako dahil wala akong masyadong pera o kapangyarihan. Galit na nag-fume si Gerald sa katahimikan. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Sinulyapan ito upang makita kung sino ang tumatawag, nakita niya na kapatid niya iyon. Tumayo siya saka lumayo sa kanila bago pumili. Ate, anong meron? Bro, busy ka ba? Isang butler at ilan sa aking mga tauhan ay malapit na lumapag na sa Mayberry Airport. Pwede ka bang maghanap ng susundo sa kanila? Inayos ko ang ilang iba pang mga gawain para kay Zach at Michael. Kakailanganin din nila ng isang puwang ng pamumuhay, kaya't mangyaring maghanap ng isa para sa kanila. Sige, walang problema, sabi ni Gerald habang tumango ito sa sarili. Ito talaga ang kauna-unahang pagkakataon na matagal nang nakikipag-ugnay si Gerald sa kanyang pamilya. Narinig niya ang paggising ng ate niya. Pupunta ako doon kinabukasan. Maaari tayong magkita, magkakapatid lang. Ngumiti si Jessica matapos sabihin iyon. Namiss din siya ni Gerald. Matapos makipag-usap ng kaunti, sa wakas ay tumambay si Gerald. Dahil parehong busy sina Zach at Michael, mas makabubuting hindi sila abalahin ni Gerald. Sino ako maaring magtalaga ng gawain? Napakamot siya sa likod ng kanyang ulo habang iniisip.
Makalipas ang ilang sandali, nagpasya siyang umalis na lamang sa restaurant dahil nandyan pa rin sina Felicity at ang iba pa. Napagpasyahan niya na mas makabubuting kunin na lang natin sila dahil sila ang mayordoma ng kanyang kapatid. Nading sa sarili, muling pumasok sa restaurant at sinabi kay Noemi na busy siya, kaya diretso siyang umalis. Tila medyo abala si Gerald, sarkastikong sabi ni Selena. Malugod kong inanyayahan ka na kumain ngayon at inaangkin mong abala ka. How dare you, naisip ng Selena sa sarili. Sigurado akong napipilitan lang siya na narito, na kasing mahirap niya. Speaking of which, Brian. Nakita namin kahapon ang isang guwapong lalaki na maputi ang buhok. Anong posisyon ang hawak niya? Tanong ni Yvonne sa sandaling iyon. Sa totoo lang, na-curious din ako. Patuloy mong pinag-uusapan ang tungkol sa isang guwapong taong puti ang buhok sa isang may batch, ngunit sa paghusga mula sa iyong paglalarawan, imposible na ang ganoong tao ay mula sa aming koponan ng pulisya, medyo na awkward na sagot ni Brian. Ang mas narinig mula sa mga batang babae, mas naramdaman ni Brian na may isang bagay na naka-off, tiyak na nagpatakbo ng malaking misyon ang koponan ng pulisya kagabi. Ang misyon ay sapat na malaki hanggang sa puntong may mga alingaungaw din na ang mga nakatataas mula sa lalawigan ay dumating upang siyasatin din. Sa panahon ng kaguluhan, nakatanggap si Brian ng tawag mula kay Selena, sinasabing ang kanyang pinsan ay inagaw kasama ang 3 iba pang mga batang babae. Ang ulat ay halos kapareho sa kaso na kanilang hinawakan noong nakaraang gabi. Sinabi sa kanya ni Brian na huwag mag-alala at sinabi na ang pulisya ay agad nakikilos. Gayunpaman, sa oras na siya ay dumating sa lugar kasama ang kanyang malaking koponan, ang mga kriminal ay nahuli na. Ang mga hostage ay nailigtas pa, at matagal nang umalis sa eksena. Dahil sa kanyang ranggo, hindi siya pinayagan na tumingin ng napakalayo sa bagay na ito. Kakaiba sa kanya ang pagbabahagi ng pagkain na iyon dahil alam niyang wala siyang masyadong nagawa upang mailigtas sila. Ang alam niya sa ngayon, ay mayroong 2 pangkat na mga tao na lumahok sa misyon ng pagliligtas ng mga batang babae. Naroroon lamang siya sa oras upang linisin ang gulo. Hindi siya mula sa koponan ng pulisya. Ipagpalagay ko na. Tila imposible para sa isang pulis na magmaneho ng isang may batch, tugon ni Yvonne, tuliro. Kaya kung ano ang sinasabi mo ay hindi ikaw ang nagligtas sa amin, Inspector Meral, gulat na tanong ni Cassandra. Bakit napakahirap makarating sa ilalim ng maliit na bagay na ito? Sa technical na pagsasalita, hindi kami. Sa oras na nakarating kami sa eksena, naisab ka na. Umalis pa nga kayong mga babae sa puntong iyon. Paliwanag ni Brian habang nakangiti. Ibinabahagi lamang niya sa kanila ang ilang mga magaspang na detalye. Ang kailangan lang nilang malaman ay hindi niya talaga masyadong nagawa upang mailigtas sila. Kaya pagkatapos ng lahat ng pag-uusap na iyon, bumalik na tayo sa square 1. Sino ang eksaktong dumating upang iligtas tayo? Natulala ulit ang 4 na babae. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Felicity. Sino ito? Magandang araw, miss. Bahagi ako ng serbisyo sa customer mula sa Rex Suit Flagship Store. Bumili ka ng suit sa amin kahapon. Gayunpaman, ang iyong kasintahan ay dumating kagabi upang bumili ng isa pa sa eksaktong parehong suit. Mayroon lamang kaming isang maliit na stock, ngunit pinilit niyang bilhin ito. Ang ilang mga suit na ang laki niya ay dumating na ngayon at iniisip namin kung nais niyang ipagpalit ang suit na binili kagabi para sa isang ito. Kinatawagan ka namin dahil nagmamadali siya kagabi, hindi namin makuha ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay. Boyfriend. Ay, ang ibig mong sabihin, Gerald. Hindi ko siya boyfriend. Bakit bumili pa siya ng 2 suit? Pasigaw na tanong ni Yvonne, lubos na naguluhan. Narinig din ni Cassandra ang usapan at pantay na gulat. Nangangahulugan iyon. Ang suit na nakita namin sa silid ni Gerald kahapon ay hindi ang binili para sa kanya ni Felicity. Niloko niya tayo. Ngunit bakit niya ginawa? Kaya, ang Amerikana na nakita namin sa kotse kagabi. Ang totoo ay sa kanya iyon. Nang walang babala, nagsisigaw si Cassandra. Si Gerald ba talaga? Walang nahanap na iba pang paliwanag si Cassandra, lalo na kapag nalink niya ang kaganapang ito sa naunang pangyayari tungkol sa power bank. Kakaibang tao talaga si Gerald. Napakasikreto ng kanyang buhay. Kung iisipin, si Gerald ang unang nakaalam tungkol sa insidente noong ako ay dinala sa hotel. Dahil sa kanya, nailigtas ako bago pa may mangyaring masama. Nakita ko rin ang power bank ni Gerald sa kotse ni Flynn.
Ganito din ang nangyari ngayon. Si Gerald ang unang nakaalam na may nangyari sa amin, kung saan nailigtas kami bago pa may nangyaring masama. Pati ang coat at cellphone ni Gerald ay nandoon din. Sa una, tila si Crawford ang nag-organisa ng lahat ng ito, ngunit sa pagkakataong ito, ang pansin niya ay napunta kay Noemi. At kasalukuyang may magandang relasyon si Gerald kay Naomi. Daig pa niya ang Vice Presidente ng Unyon ng mag-aaral noong isang araw. Anong nangyari sa huli? Pag-isipan ito, ang kagawaran ng kagawaran ay magalang kay Gerald. Siya ay maruming mayaman ngayon at hindi namin alam kung paano o kailan ito nangyari. Ngunit ang pinakamahalaga, si Gerald ay nagbabahagi ng parehong apelido kay Crawford. Diyos ko! Kung si Gerald ay talagang Crawford, ang lahat ay may katuturan ngayon. Namutla ang mukha ni Cassandra nang matapos ang atake ng saloobin. Kahit na si Felicity at ang iba pa ay nakakakuha ng parehong konklusyon. Naiwan silang ganap na namangha. Gerald ba talaga si Crawford? Saka ordinary man din ba siya? Tanong ni Felicity sa kaba at mahinang boses. Hindi ko alam, ngunit malamang na iyon ang kaso, sabi ni Cassandra, mahina ang boses niya. Ngunit hindi tayo dapat kinabahan. Maaari naming obserbahan ng palihim si Gerald hanggang sa matiyak natin ang kanyang pagkakakilanlan. Maaari kaming magpasya kung ano ang gagawin tungkol dito. Sinabi ni Cassandra, sinusubukan na pakalmahin ang sarili. Hindi pa namalayan sa kanya na magtatapos na siya sa pag-ibig kay Gerald. Ang pagkain ay naging isang kakaibang isa, kasama ang maraming mga batang babae na puno ng pagkabalisa. Samantala, nasa bila na si Gerald. Pinasimulan niya ang makina ng kanyang high-end limousine bago magmaneho upang kunin ang mayordoma ng kanyang kapatid at ang iba pang mga nasasakupang op. Narinig niya na ang kanyang pamilya ay nagpadala sa kanila, at na ang bawat isa sa kanila ay may mataas na pribileyo sa kanyang pamilya. Hindi pa nagsakay ng eroplano si Gerald noon, kaya't hindi niya alam kung ano ang hitsura ng isang gete ng pagdating sa paliparan. Kailangan ba niyang mag-sign off at maghintay sa gete ng pagdating? Ipinarada niya ang limousine sa labas lamang ng gete ng pagdating. Hindi niya talaga may park ang kanyang limousine kahit saan pa. Nagpadala siya ng isang mensahe sa mayordoma sa pamagitan ng contact number na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid. Naglalaman ito ng numero ng plaka ng kotse. Hindi masyadong nagtagal, nagsimulang magsisi si Gerald doon sa paradahan. Maraming mga kabataan, lalo na ang mga batang babae, ay gumagawa ng kanyang limousine. Ang ilan ay kumuha pa ng mga litrato ng pangkat kasama nito. Nakaupo sa kanyang sasakyan, naramdaman ni Gerald na labis na hindi mapalagay at alanganin. Habang nangyayari ito, isang pangkat ng 4 ang lumakad sa mga pintuang pagdating. Hindi mo ba sinabi na si Crawford ay magpapadala ng susundo sa amin? Nasaan na siya? Tanong ng isang babaeng boses. Isang mabait na matandang may puting buhok ang nanguna. Sumusunod sa likuran, ay isang bata at buhay na batang babae na tila nasa 18 o 19 na taong gulang. Kahit nasa isang likuran, ay isang pares ng kambal. Ang magkapatid ay tila nasa edad 30 at pareho silang nagsusuot ng suit. Gayunpaman, kahit na hindi ganap na nabura ang katotohanang pareho silang mukhang malakas at mabangis. Ang dalawa ay tila kumilos bilang mga tanod para sa lolo at sa kanyang apong babae. Oo, magpapadala si Crawford ng isang tao dito upang kunin kami. Ngayon ko lang natanggap ang plate number ng sasakyan. Drake, Tison, tingnan mo kung narito ang pagsakay natin. Kaagad, Kendall. Ang dalawang bantay pagkatapos ay nagsimulang tumingin sa paligid. Lolo, nagsagawa ako ng pagsasaliksik at tila ang pagkain dito ay mas espesyal. Tama ba kung susubukan ko ang ilan para sa aking sarili sa paglaon? Tanong ng dalaga. Mas lumitaw siya sa makulit na panig habang nakikiusap siya sa kanyang lolo. Kami ay mananatili sa Mayberry para sa isang sandali pa rin. Maaari mong kainin ang anumang gusto mo. Habang tinatapos niya ang kanyang sentensya, bumalik ang magkakapatid. Natagpuan nila ang limousine. Nang makarating sila doon, nandoon si Gerald na naghihintay sa kanila. Nang lalabas na sana si Gerald sa sakyan upang magpakilala, narinig niya ang pagsasalita ng dalaga. Sabihin mo lolo? Napakagwapo ba ni Crawford? Si Miss Crawford ay isang kakit-akit na ginang, siguradong guwapo siya sa ganda. Narinig iyon, medyo nahihiya si Gerald na magpakilala. Talagang napakagwapo ni Mer Crawford. Gayunpaman, hindi mo dapat sabihin ang ganyang kalokohan kapag nasa harapan ka na ni Mer Crawford mamaya Dorothy.
Kontrolin mo rin ang iyong pag-ugali. Maaring paborito ka ni Miss Crawford, pero paano kung hindi mo sinasadya na magalit siya sa iyo? Baka hindi kita matulungan kapag nangyari yun. Alam mo pag-ugali mo. Ayos lang. Alam mo, nagtanong-tanong na ako at natutunan na kahit na tahimik na tao si Mark Crawford, tinatago niya lang ang kulo niya sa loob. Lumalabas na marami siyang asawa. Sabay ngiti ng babae. Loko-loko ka talangang babae ka. Sasampalin na kita kapag sinabi mo yan ulit. Saan mo narinig yan ha? Totoo ayon. Halos lahat ng mga kabataan na naninirahan sa North Bay ay pinag-uusapan ito. Narinig ko rin na siya ay isang promiscuous na lalaki na nagbuntis dito. Sinasabing ang sinumang manakit sa kanya ay maaring mabuntis kaya takot ako sa kanya. Sabi ni Dorothy habang tinatapik ang tiyan. Nakikita ko na ang mga batang ignorante ay talagang tapos na. Paano nila ikinalat ang mga walang batayang tsismis tungkol kay Crawford? Tunay na mapanghimagsik. Dorothy, sinabi sa akin ni Miss Crawford na si Crawford ay isang napakabait na tao. Ang mga batang iyon ay napapaniwala lamang na mga kumakalat na tsismis. Kalokohan lahat ng ito. Mabuti na lang huminto ka sa pakikipag-usap sa kanila. Si Miss Crawford ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Papuri siya kahit anong gawin niya. Tama na iyong malikot na babae. Manahimik ka? Labis na galit na sinabi ni Kendall. Noon nila napansin na nakatayo si Gerald sa likuran nila na mula ang muka niya. Tahimik na siyang lumabas ng limousine at paikot-ikot nito habang nag-uusap sila. Tiyak na hindi niya maipakilala ang kanyang sarili ngayon matapos marinig ang lahat ng sinabi niya. Paano at saan nagmula ang mga alingaw-ngaw na ito? Ay, magandang araw kapatid. Humihingi ako ng paumanhin, ang aking apo dito ay hindi masyadong nalalaman tungkol kay Crawford. Huwag magalala, wala siyang tunay na hangarin na kondenahin si Crawford. Maaari kang maging super ni Crawford, tanong ni Kendall habang nakangiti. Alam ng mayordoma na siya ay nasasakupan ni Crawford at dahil si Crawford ay ang tagapagmana ng Crawfords, ang kanyang katayuan ay tiyak na mas mataas kaysa kay Jessica. Kahit na siya ay isang driver lamang ni Crawford, ang kanyang katayuan ay tiyak na hindi isang mababa. Sa sobrang lakas ng pagsasalita ni Dorothy, walang alinlangan na narinig ng super ang bawat salita nito. Nakalulungkot, napakaraming tao sa pamilya ang nagsismisan tungkol sa kanya. Ang ilang mga inaangkin na siya ay isang mapagpakumbaba at nakalaan na tao. Ang iba naman ay nagbahagi ng mga kwentong siya ay sa halip, isang promiscuous na tao. Habang maraming nandoon upang purihin siya, marami pang iba ang may sapat na katapangan upang bugyain siya. Hindi maiwasang maging tsismosa siya ng walang katapusan, lalo na't siya ang magiging tagapagmana ng makapangyarihang Crawfords. Ha? Ay, hindi. Hindi, ako, tinapos ni Gerald ng maaga ang kanyang pangungusap, isang malambing na ngiti sa kanyang muka. Narinig nga ni Gerald ang lahat ng sinabi ni Dorothy, at hindi niya maipakita ang kanyang sarili upang ibunyag ang kanyang totoong pagkatao. Inaangkin ng mga tao na binubuntis ko ang mga kababaihan na nasaktan sa akin. Na para bang magagawa ko iyon? Kung iyon ang kaso, kung gayon ang lahat ng mga kababaihan sa Mayberry University ay mabubuntis na dahil lahat sila ay patuloy na kinukutya ako. Ang mga bagay ay tiyak na magiging mahirap kung sasabihin niya sa kanila kung sino talaga siya sa puntong ito. Habang iniisip niya sa sarili, sumigaw ang dalagita, mabuti. Dahil driver ka niya, dapat pamilyar ka sa lugar na ito. Dalhin mo ako sa isang lugar na naghahain ng espesyal na pagkain sa Mayberry. Dahil kanina ka pa narito, dapat mong tiyak na malaman kung saan ang pinakamagandang pagkain, tama ba? Excited na tanong ni Dorothy. Siyempre. Sa totoo lang hindi talaga natamasa ni Gerald ang anuman sa mga espesyal na pagkain sa Mayberry. Tiyak na hindi niya kayang bayaran ang alinman sa mga pagkain dito sa nakaraan. Tumawa si Dorothy sa glee. Tapos ayos na. Dalhin mo ako ngayon, sumigaw siya. Tama na, Dorothy. Tigilan na ang pag-arte ng walang kadali. Kung dadalhin ka ng driver ng pangangaso ng pagkain, sino ang magmodrive ng kotse? Sinabi ni Kendall, isang bagsak ng ngiti sa kanyang muka. Manalo ka. Kasama na sina Drake at Tyson, lolo. Ang tagal kong inaabangan ang araw na ito. Mangyaring hayaan ang driver na samahan ako. Tratuhin ko ngayon. Mangyaring sumang-ayon sana. Kung hindi mo sasabihin ko kay Crawford ang bawat solong bulong-bulungan na narinig ko tungkol sa kanya sa sandaling magkita kami. Tapos sasabihin ko sa kanya na mabuntis din ako.
Manalo, sigaw ni Dorothy. Bumuntong hininga si Kendall. Ang kanyang apo na babae ay hindi mapigilan. Umiling siya, ngumiti siya habang sinasabi, sumuko ako. Little kapatid, paano ito? Dapat ay makahanap tayo ng Wayfair Mountain Entertainment mula sa kinalalagyan natin ngayon. Pupunta kami sa aming sarili. Samantala, maaari mo bang samahan ang aking apo at dalhin siya sa isang lugar na masaya? Ipapaliwanag ko ang sitwasyon kay Crawford ng personal mamaya. Kaya ko yan, sabi ni Gerald habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo. Bumuntong hininga siya sa loob. Noong una, nais niyang makipagtagpo ng maayos sa mga tao mula sa kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, hindi iyon mangyayari, nakikita kung gaano kahirap ang kanyang reputasyon at imahe sa kanila. Sinasabi mo na makikilala mo ako, ngunit ilalabas ko si Dorothy sa pangangaso ng pagkain. Sino ang eksaktong makakasalubong mo? Masyado na itong nakakulong, maaari ko ring ibunyag ang aking pagkakakilanlan ngayon. Sa totoo lang Kendall, ako. Siya ito. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng isang babaeng boses sa labas ng paliparan. Ito ay tulad ng isang boses ng isang tao, na sa wakas ay natagpuan ng isang tao, na kanilang hinahanap matapos ang isang mahabang pagsubok. Liara, sino iyon? Manalo ka. Gerie, siya ang pumalo sa akin ni Aiden. Siya ang dahilan kung bakit ako pinapasok sa ospital. Sinabi mong maghihiganti ka para sa akin pagkatapos mong bumalik sa ating bayan. Narito siya ngayon, sigaw ni Liara na tuwang-tuwa, ang kanyang mga mata ay halos namumula at dugo. Sa likuran niya, ay isang pangkat na mga nababagay na bodyguard. Mayroong maraming marangyang itim na mga kotse ng Mercedes-Benz na nakapark din sa pagbubukas ng exit. Nakatayo sa tabi mismo niya ay isang lalaking nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw. Isang lalaki na nakakuha ng pansin ng walang katapusang bilang ng mga batang babae. Ito ay walang iba kundi si William. Diemnet. Sigurado ka bang iyon ang lalaking Liara? Pagkatapos ay itinapon ni William ang kanyang salaming pang-araw sa gilid, malamig na nakatingin kay Gerald. Palibutan niyo sila ngayon din. Habang isinigaw ni William ang kanyang utos at iwinagayway ang kanyang kamay, 10 bodyguard ang agad na sumugod sa kanila. Napalibutan na sina Gerald at ang 4 pang iba. Sa likuran ni William, nakatayo ang isang matipunong lalaki. Nasa 30 taon gulang na siya at may suot na salamin. Hanggang sa puntong ito, wala pa siyang sinasabi kahit isang salita. Ang kanyang mga braso ay nakakrus at halos kalahati ng kanyang muka ay puno ng mga peklat mula sa pagkasunog. Kung magiging totoo, nakakatakot talaga siya tingnan, at tila siya ang personal bodyguard ni William. Humph! Nakatakda talaga na magkikita ulit ang mga magkaaway. Ilang araw lang ang nakakaraan kaya sigurado akong hindi mo pa nakikita ang pagdating nito. Sigaw ni Liara habang nakakapit sa braso ni William at dahan-dahang nagsimulang maglakad papunta sa kanila. Ang kanyang mga mata ay napuno ng galit at kung ang isang tao ay maaaring pumatay ng isang tao na may malamig na mga titig, tiyak na patay na si Gerald. Si Liara, para sa isa, ay nais na totoo iyon. Nais niyang pahirapan at patayin si Gerald gamit ang kanyang sariling mga kamay. Mula sa isang murang edad, siya ay nasira na bulok ng lahat sa kanyang paligid. Ni hindi pa siya kailanman pinagbuhatan ng kamay. Ito ay naging isang maputok na suntok sa kanyang pagmamataas nang siya ay binugbog sa harap ng iba pa noong isang araw. Siya ay masyadong nahihiya upang sabihin sa iba tungkol dito, ngunit nawalan siya ng kontrol sa kanyang pantog sa restoran noong isang araw at basa ang sarili. Ito ay lampas sa kahiyan para sa kanya, at ang lahat ay dahil sa bastard na ito. Kaya binugbog mo ang babae ko, ha? Ikaw ay bastard. Sisiguraduhin kong harapin mo ang mga kahihinatnan ngayon. Basagin mo muna ang mga paa at kamay niya. Masisira natin ang natitirang pamilya niya sa paglaon. Utos na William. Matapos ang nangyari noong isang araw, bumalik si William sa country upang makapagpahinga sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na nagmamadali pabalik sa Mayberry matapos marinig na ang kanyang kasintahan ay binugbog. Para sa mga naglakas loob na mapahamak si William, ang parusahan lamang ang nag-iisa ay isang pagpapala. Kadalasan, titiyakin ni William na ang buong linya ng pamilya ng nagkasala ay nagdurusa rin. Sa paningin ni William, ang pamilya ni Gerald ay hindi pagagamutin ng iba. Kaagad pagkatapos ng kanyang utos, sumugod ang 2 tanod at tinangka na hawakan ang balikat ni Gerald. Bago pa nila ito magawa, naramdaman ni Gerald ang isang bugso ng hangin sa likuran niya.
Sa isang segundo ng split, ang dalawang tanod ay tinapon sa lupa ng madali tulad ng dalawang sako ng patatas. Si Drake at Tyson ay nakatayo sa likuran ni Geralt sa buong oras na ito at ngayon ay kapwa sila umusad. Napakabilis ng kanilang kilos na halos hindi napansin ni Geralt na gumalaw sila upang itulak ang mga gwardiya. Pasimple nang umiti si Kendall habang pinapanood ang eksenang naglalaro sa harap niya. Napatingin siya kay Geralt at bumuntong hininga. "Little kapatid, ito ba ang iyong mga kaaway?" Tumango si Geralt, may ngiting namumuo sa mukha niya. "Oo, mayroon kaming ilang mga salungatan sinabi niya bago nagsimulang tumawa. Hindi na siya natatakot kina William at Liara. "Ang iyong mga kaaway ay mga kaaway ni Crawford at ang kanyang mga kaaway ay atin. Drake, Tyson, iiwan namin sila sa iyo," sabi ni Kendall habang nakangiti habang tumango. Si Dorothy ay nakatayo sa tabi ni Kendall at ngumiti rin siya. "Ay, isang tratuhin. Napakalipas ng mahabang panahon mula nang hindi ko nakita sina Drake at Tyson na nakikipag-away," sigaw ni Dorothy na tuwang-tuwa. "Pareho silang mukhang malakas," sabi ni Geralt habang pinagmamasdan ang kanilang mga paninindigan sa martial arts. Hindi niya maiwasang masiyahan na mayroon siyang mga napakalakas na bodyguard sa ilalim niya. Siyempre sila. Pareho silang Sergeant Majors na may mahusay na reputasyon sa panahon ng kanilang panahon sa hukbo. "Alam mo, kung sasabihin mo ang pangalan ni Drake sa mga gangsters na naninirahan sa ibang bansa, magsisimula silang manginig sa takot," sabi ni Dorothy na smugly. Pareho silang may utang sa mga Crawfords. Pagkaalis nila sa hukbo, nagsumikap sila para sa kanila. Tulad ng inyuto sa kanila ng master na iwanan si Miss Crawford, makikinig lang sila kay Crawford mula ngayon. Paliwanag ni Kendall. Nanlaki ang mga mata ni Geralt. Kaya maliwanag na ang kanyang pamilya ay nagpadala ng 2 Sergeant Majors upang maging kanyang mga tanod. Nauna niyang naisip na kapwa Flynn at Leopold ay may kakaibang kakayahan na. Nagulat ito sa kanya nang makita na ang parehong Drake at Tyson ay mas malakas kaysa sa kanila. Ang kanilang mga ekspresyon ay bahagyang nagbago kahit kanino at kung ilan ang kalaban nila. Ang bawat suntok at sipa ay kinakalkula at maaari nilang hampasin ng madali ang mga mahina laban sa kalaban. Sa isang iglap lang ng mata, lahat ng mga bodyguard ni William ay nakalatag sa lupa. "Ano?" Habang sina William at Liara ay smog sa simula, nawalan sila ng mga salita ngayon. Ang dalawang ito ay orihinal na bodyguard ng tatay. Sila ay bihasang mga profesional, iyon ang sigurado, inisip ni Geralt sa kanyang sarili sa pagkamangha. Hindi pa inabot ng 10 segundo bago napatumba ng kambal ang 10 bodyguard. Paano iyon nangyari? Napagpasya ka na kalabanin ang mga Crawford. May pagkukulang ka sa utak, bata. Gugulpihin kita hanggang sa matauhan ka, sabay na sinabi ng kambal habang naglalakad papunta kay William at may nakakatakot na ngiti sa kanilang muka. "Biwisit. Carl, labanan mo sila. Siguraduhin mo na hindi na sila makatayo pagkatapos mo sa kanila." Labis na nagulat si William. Sa una, naisip niya na ang paghihiganti para sa kanyang babae ay magiging isang madaling gawain. Ang kailangan lang niyang gawin ay mapintasan ng kanyang mga bantay si Geralt. Hindi niya akalain na magkakaroon ng dalubhasang mga bodyguard si Geralt. Napilitan siya ngayon na mag-order ng kanyang trump card upang gumawa ng isang galaw. Si Carl ang tanod na nakatayo sa likuran ni William sa lahat ng oras na ito. Kahit na mukhang nakasisindak siya sa lahat ng matinding scars sa mukha niya, nagsimula siyang manginig nang makita niya si Drake at Tyson na papalapit. Hindi ito dahil sa takot, ngunit isang kakaibang damdamin sa kanyang puso na hindi niya mapigilan. Tumayo siya sa harap ni William. "Maaari mo akong patayin, ngunit mangyaring hayaang umalis si Grier na hindi nasaktan," mahinahon na sinabi ni Carl. Sandaling tumigil sina Drake at Tyson sa pagsulong ng sandali at nagkatinginan bago muling itinuon ang tingin kay Carl. "Damn it. Hindi kita hiniling na ibigay mo ang iyong sarili upang mamatay. Talunin ang mga ito ka nakatatakot na tao. Gaano ka mangahas na suwayin ako?" Sa sandaling iyon, narinig ang isang malakas na malakas. Direktang sinuntok ni William sa pisngi si Carl. Hindi pa naglakas loob na umiwas si Carl at nagsimulang dumugo ang sulok ng kanyang labi. "Sayang ang puwang." "Walang silbi," sigaw ni Liara bago niya sinampal sa kabilang pisngi si Carl. "Ang kulit mo. Inutusan ka namin na ipaghiganti kami, huwag takpan para sa amin upang makatakas kami." Patuloy na galit si Liara sa kanyang isipan. "Ginoo. Miss Liara, mangyaring umalis ka agad.
I am no match for them, kamadong sabi ulit ni Carl. Kian, hindi mo ba malakas ang iyong sarili? Sayang talaga na itatabi ka ni tatay sa amin. Kapag bumalik kami, magsisimula ka ng magdala ng dustbin sa paligid mo araw-araw at saan ka man pumunta. Hindi kailanman napag-isipan kay William na si Carl ay madaling susuko ang kanyang sarili. Medyo kinakabahan na siya ngayon. Pagkatapos ay tinuro niya si Gerald at ang iba pa. Hoy Bistard! Hindi ako handa ngayon. Kung ikaw ay sapat na nakabold, gumawa tayo ng appointment. Makikipagkumpetensya tayo sa isa't isa pagkatapos. Napansin ni William na parami ang mga tao sa paligid nila. Alam niya na siya ay mabubugbog o mapapahiya kung magpapatuloy siyang manatili dito ng mas matagal. Napansin ni Gerald na nakatingin sa kanya si Kendall. Alam ni Gerald na nangangahulugan ito na siya ang magpapasya. Sa pag-iisip tungkol dito, naintindihan niya ang proseso ng pag-iisip ni Kendall. Dahil siya ay dapat na driver ni Crawford, kung nagkakaproblema siya, ganoon din si Crawford. Kasalukuyan siyang nagtataglay ng pinakamataas na posisyon upang magwakas. O naman, maaari nating talakayin ang mga detalye ng aming laban sa paglaon. Maaari kang umalis, ngunit ang babae ay mananatili sa amin sa ngayon, sabi ni Gerald na may mahinang ngiti. Totoo na si Gerald ay karaniwang nag-iingat ng isang mababang profile, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay isang tanga. Pagkatapos ng lahat, nasaktan niya ang Reyes, at hindi niya ito maalog ngayon. Napagpasyahan ni Gerald na mas mabuti na maibaba sila ng maaga upang hindi na sila magdulot ng karagdagang kaguluhan sa hinaharap. Si William ay isang taong umasa sa kapangyarihan ng kanyang pamilya. Kung wala ang Reyes, siya ay isang ordinaryong tao lamang na walang mga merito. Ang pagsira sa kanya ay walang ibig sabihin kay Gerald. Narinig ang panuntunan ni Gerald, nagsimulang kabahan si Liara. Gino. Roy? Huwag mo sana akong iwan sa kanila. Isama mo ako. Huwag kang mag-alala, Liara. Manatili lamang sa kanila sa ngayon. Maligtas kitang iligtas kaya't maghintay ka para sa akin ng matiyaga, nagmamadaling sabi ni William. Pagkatapos ay sumugod siya papunta sa kanyang kotse, pinaandar ang mga makina at umalis kaagad. Wala man lang siyang pakialam sa kanyang tambak na walang malay na mga bodyguard na nakahiga sa lupa. Tumango si Carl papunta kina Drake at Tyson ng magalang bago tumalikod upang maglakad papunta sa kanyang sasakyan. Frank Duncan. Parehong sinigawan ni Drake at Tyson si Carl na papasok na lang sa kanyang sasakyan. Bahagyang nanginig ang katawan ni Carl. Gayunpaman, nagkunwari siyang hindi naririnig. Demon. Magkapareho sila. Kamukhang kamukha niya ang lalaki. Pasigaw na sabi ni Tyson, nakatingin pa rin ang tingin kay Carl. O, kahawig niya si Frank. Ang mga mata niyang iyon ay hindi nagbabago. Ngunit bakit siya naging isang tanod para sa isang tao? Hindi ko alam at malinaw na ayaw niyang makilala ang kanyang sarili sa amin. Pareho sa kanila ang patuloy na biniro siya sa mahinang boses. Pumasok si Kendall sa sandaling iyon. Tama na. Pag-uusapan pa namin ang tungkol dito sa sandaling makarating kami sa villa. Panahon na nang magkakilala kami ni Crawford. Drake, Tyson, isama ang babaeng iyon. Dahil nasa kamay na nila si Liara, nagsimulang magmaneho si Gerald papunta sa Wayfair Mountain Entertainment. Pagdating sa villa, tinawag ni Gerald ang mga bodyguard na nagbukas ng gate para makapasok ang limousine. Sinabihan sila na dalhin si Liara sa isang bakanteng kwarto at bantayan siya sa lahat ng oras. Wow, little driver. Hindi ko inaasahan na mautusan mo ang mga gwardiya dito. Sumusunod sila sa lahat ng utos mo, sabi ni Dorothy habang tumatawa. Mark Crawford, nandito ka. Nakita ni Zach at Michael na papasok si Gerald sa gusali at dali-dali silang lumapit upang salubungin siya. Kinumusta rin nila si Kendall. Habang si Zach at Michael ay kadalasang makikitang makapangyarihan sa Mayberry City, sa harap ni Jessica at Kendall, tila nagmumukha silang ordinaryong tauhan. Gayunpaman, hindi iyon ang nakakuha ng pansin ng apat na tao. Sina Kendall, Drake, Tyson, at Dorothy ay napatigil nang marinig nila kung paano siya tinawag ni Zach at Michael. Mark Crawford. Ikaw si Mark Crawford? Gulat na tanong ni Kendall. Ako iyon, o. Nais ko sanang ipakilala ang sarili ko kanina ngunit hindi pinayagan ng sitwasyon, sagot ni Gerald, isang mapait na ngiti sa labi. Umubo si Kendall. Ang paghahayag ay kapwa nakakagulat sa kanya pati na rin nakakahiya.
Pagkatapos ng lahat, kanina pa nila napag-uusapan ang lahat ng uri ng mga alingaw-ngaw tungkol sa kanya nang medyo matagal nang siya ay, medyo literal, nakaupo sa tabi mismo nila sa limousine. Upang isipin na ang kaswal na bihis at introvert na taong ito ay talagang si Crawford. Tila totoo ang sinabi sa kanya ng panganay na binibini. Nakita ko. Kaya, ikaw si Mer Crawford? Sabi ni Dorothy. Kahit na sa una ay naging komportable siya sa pakikipag-usap kay Gerald dahil sa kung gaano katapat ang isang tao sa pagmamaneho, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabigla sa pagsisiwalat. Dahan-dahang tumango si Gerald, isang malaswang ngiti sa kanyang mukha. Hindi inaasahan ni Gerald na mas kaunti pa ang reaksyon. Ang nagawa ay tapos na at ang apat ay pinangunahan sa isang hapunan na inayos ni Mikhail. Ang lima pagkatapos ay dahan-dahang nagkakilala sa isa't isa habang kumakain at umiinom. Ginoo. Si Crawford, ang panganay na binibini at ang master ay nagpadala sa amin dito upang maipasa ang isang mahalagang anunsyo. Naniniwala ako na ang bagay na ito ay naitala ng maraming beses sa pagitan mo at ng panganay na binibini, iginagalang ni Kendall ng may paggalang. Habang natapos ng panganay na binibini ang kanyang pagtatasa 6 na taon na ang nakakaraan, ang iyo ay upang opisyal na magsimula ngayon. Nagpasya ang pamilya na magsubasta sa labas ng Mayberry Commercial Street na sa una ay kabilang sa iyo at sa pinakamatandang dalaga. Kapag nakumpleto ang subasta, bibigyan ka ng isang eksklusibong pag-aari. Sa nasabing assets, kakailanganin mong lumikha ng isang ganap na bagong pangkat na tatakbo sa Mayberry City. Kailangan mong kontrolin at paunlarin mo rin ito sa iyong sarili. Hindi ito bago kay Gerald. Sa kabaligtaran, dati nang sinabi ni Jessica kay Gerald ang tungkol dito maraming beses. Dahil dito, inihanda niya ang kanyang sarili para sa pagtatasa sa loob ng mahabang panahon ngayon. Ang kanyang nakaraang talakayan upang mag-set up ng 2 mga proyekto sa ilalim ng kanyang pangalan, ang mga ito bilang Exceptional Live at York North Mountain, ay naaprubahan na. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na auction ng kanyang pamilya ang Mayberry Commercial Street. Habang naiintindihan ko na ang layunin ay upang makabuo ng isang bagay sa aking sarili, ang Mayberry Commercial Street ay napakapakinabangan na. Mayroon bang pangangailangan na auction ito? Tanong ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait. Maraming mga bagay ang naranasan ni Gerald doon at nagbunga ito ng sentimental na halaga sa kanya ngayon. Sa gayon, ang kita na nakuha ay simpleng ginamit upang masuri pareho kayo at ang pinakamatandang dalaga. Hindi kailanman pinapayagan ng pamilya ang isang maliit na pangkat na mabuhay magpakailanman. Gayunpaman, Crawford, kung talagang gusto mo ang lugar, maaari mo itong bilhin muli sa hinaharap para sa iyong sariling libangan at paglilibang. Hindi talaga maintindihan ni Kendall ang kahulugan sa likod ng tanong ni Gerald. Gayunpaman, natagpuan pa rin ni Gerald ang kanyang sagot mula sa pahayag ni Kendall. Habang totoo na ang Mayberry Commercial Street ay kahanga-hanga, kumpara sa iba pang mga industriya na pagmamay-ari ng pamilyang Crawford sa buong mundo, ang kalye ay walang espesyal. Wala siyang magawa kundi payagan ang kanyang pamilya na isubasta ito. Bukod, hindi na rin siya nagkulang ng pera. Ang pagmamay-ari ng Mayberry Commercial Street ay para lamang sa pagmamayabang ngayon at hindi niya nais ang anumang bahagi nito. Sa pagsasalita nito, Crawford, isang bahagi ng puwersa ng pagtatanggol ng pamilya Crawford sa Mayberry City ay sasailalim din sa iyo sa hinaharap. Si Drake at Tyson mismo ang magtatrabaho bilang iyong personal na mga bodyguard, sabi ni Kendall. Pagkasabi nun, tumingin siya kay Zack. Agad na nahuli ni Zack ang ipinahiwatig ni Kendall, at maingat na nakuha ang isang maliit na makina na may pulang pindutan dito. Inabot niya ito ng marahan kay Gerald. Hindi naging estranghero si Gerald sa contraption. Bumalik noong si Nigel ay malapit nang patayin siya, pinindot ni Zack ang pindutan upang ipatawag ang 40 hanggang 50 mga helicopter upang mailigtas siya. Ang aparatong ito ay gumagana bilang isang tuol sa komunikasyon para sa mga emergency sa militar. Pag-aari mo na ngayon. Ang susunod na hakbang ay upang magsing sila ng ilang mga dokumento sa paglipat at gawin sa lahat ng mga formalidad. Sa oras na nakumpleto ang lahat, halos alas 8 na ng gabi. Upang sabihin ang totoo, ngayon lamang napagtanto ni Gerald kung magkano ang impluensya at maabot ng kanyang pamilya ang higit sa Mayberry City. Ito ay nakakagulat, upang sabihin ang kaunti. Hindi talaga mapakali si Gerald tungkol sa mga pamamaraan ni Zack sa pagharap sa bagay na ito. Maaga siyang nagpahinga ng gabing iyon. Bagaman malakas ang ulan nang magising siya, sumugod pa rin si Gerald sa paaralan. Pagkatapos ng lahat, mahalaga rin ang kanyang pagsusuri sa araling bahay.
Tulad ng dati, pinababa siya ng kanyang driver sa pintuan ng paaralan at lumakad si Gerald papasok sa paaralan na may dalang payong. Bigla na lang narinig ni Gerald ang isang malakas na hiyawan. Nang lumingon siya upang tingnan ang pinagmulan ng tunog, nakita niya ang isang batang babae na nakasuot ng puting damit na tila pinilas ang bukong-bukong. Hawak niya ang isang payong sa isang kamay habang ang isa naman ay nakahawak sa bukong-bukong niya. Napagpasyahan ni Gerald na dapat ay napilipit siya sa bukong-bukong habang binubuksan ang kanyang payong. Dahil hindi siya halos makapaglakad ng maayos sa sandaling iyon, tila ang malas na pilay. Natagpuan ni Gerald ang sarili na naglalakad papunta sa kanya sa ilalim ng kanyang payong. "Ayos ka lang?" Masakit, sigaw ng dalaga habang nakataas ang ulo upang tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pawang mga luha. Bahagyang natigilan si Gerald nang makita ang mukha nito. "Ikaw?" Halata din sa mukha nito ang pagtataka ng dalaga. Ito ay hindi lamang anumang random na tao. Siya ang mabait na batang babae na dating umupo sa tabi ni Gerald noong siya ay nag-aaral sa silid aklatan sandali. Ang alaala ng kaganapan ay napahiya kay Gerald. Hindi lamang siya nagkaroon ng nosebleed noon, ngunit siya ay nakabahin din isang nakakahiyang bagay na dapat tandaan. Hindi inaasahan, upang masabi lang, na makaharap niya siya ngayon habang babalik sa paaralan kaninang madaling araw. Oo, matagal-tagal na plano ko muna na tawagan ang isang taksi upang lumabas at kumuha ng ilang mga materyales. Kung iisipin, marahil ay nagmamadali akong maglakad, sabi ng dalaga habang namula ang pisngi ng bahagyang namula. Ito ay isang halatang tanda na naalala niya ang dati nang nangyari sa silid aklatan. Sa malakas na ulan na ito, mas makakabuti kung ipagpaliban mo ang plano sa ngayon. Tutulungan kita makarating sa infirmary, sagot ni Gerald. Hindi niya nakalimutan ang katotohanan na iniabot niya sa kanya ang isang tisyo sa kanyang nakakahiya na kalagayan noon. Kahit na sila ay medyo hindi pa kilalang mga estranghero sa puntong ito, naramdaman pa rin niyang obligado siyang tulungan siya. Pagkatapos ng lahat, ang batang babae ay isang mabuting tao at magandang ibuot. Kung hindi niya papansinin at iwan na lang siya doon, tiyak na babalik ang kanyang pagkakasala upang kumagat kalaunan. Bagaman nagatubili siya noong una, kalaunan ay tumango siya. Masyadong sobra ang sakit sa kanya. Kahit sa tulong ni Gerald ay nahirapan pa rin siyang maglakad. Sa huli, ginamit ni Gerald ang pagsakay sa kanyang likuran. Sa kabutihang palad, naramdaman ng dalaga na walang masamang balak si Gerald, kahit na noong una silang nakatagpo sa silid aklatan. Sa makatuwid, hindi niya sinubukang labanan ang lahat at pinayagan lamang si Gerald na dalhin siya. Hawak niya ang kanyang payong habang naglalakad sila patungo sa infirmary. Hindi mapigilan ni Gerald na mamula ng bahagya ng mahuli ng ilong ang bango ng kanyang katawan. Gayunpaman, mayroon na siya kay Mila kaya bakit sa mundo ay iniisip pa niya ang sitwasyon. Umiling-iling si Gerald upang malinis ang kanyang isip bago nagsimulang maglakad ng mas mabilis. Beep beep! Isang Mercedes-Benz G500 ang tumunog nang dumaan ito kay Gerald at sa dalaga. Hoy, ang ganda! Malakas ang ulan kaya bakit hindi ka sumakay sa kotse ko? Ihahatid na kita sa kung saan ka pupunta. Ang sigaw ay nagmula sa isang bihis na teenager na gumulong sa bintana ng sasakyan. Hindi mapigilan ni Gerald na tumigil sa kanyang mga truck nang marinig ang mga salita ng teenager. Sa kanyang isipan, alam ni Gerald na lahat ng magagandang batang babae ay mahilig sa mga mamahaling kotse. Gayunpaman, halos hindi siya tumingin sa driver. Instead, kinurot niya ng mahina ang balikat ni Gerald. Huwag ka lang tumigil dito. Namamatay ako sa sakit. Oh? Tama? Tumango si Gerald bago nagsimulang maglakad ulit ng mabilis. Tila iba ang batang babaeng ito sa iba pang nakasalamuhan niya dati. Damn it! Kung nalaman kong nandito siya sana medyo maaga pa ako dumating. Nakakahiya naman. Napakaganda ng batang babae. Malakas na bumuntong hininga ang bata bago isinubo ang kamay sa manibela habang pinagmamasdan si Gerald na dahan-dahang naglalakad palayo na nakadikit pa rin ang kagandahang likuran. Sa kabutihang palad, ang infirmary ay hindi masyadong malayo. Nang makarating sila, dumating agad ang isang doktor upang suriin ang kanyang pinsala. Alam na alagaan siya ng doktor, tumalikod si Gerald para umalis. Teka! Ano ang iyong pangalan? Ang akin ay Sigya, sigaw ng dalaga papunta sa likuran niya. Ang sa akin ni Gerald. Nakita ko. Maraming salamat sa ngayon iniligtas mo ako mula sa mundo ng sakit. Hindi ko alam kung paano ko magagawang bumalik na may spray na bukong-bukong.
Gayon din, napansin kong may hawak kang isang libro. Posibleng magtungo ka sa silid-aklatan upang mag-aral. As a matter of fact, I am, sagot ni Gerald habang tumango ito. Gia? Ayos ka lang. Bakit sobrang careless mo? Sa sandaling iyon, ang pinto ng infirmary ay itinulak bukas. 4 na mga batang babae na lahat ay maayos ang pag-ugali ay lumakad sa infirmary. Sa paanuman, ang bawat isa sa kanila ay nagdudulot ng kagandahang maihahambing sa mga showgirl ng kotse sa internet. Para silang mga kasama ni Gia. Narito sila sapagkat si Gia ay nagpadala sa kanila ng isang text message kanina na sinasabi sa kanila na pupunta siya sa infirmary. Napilipit ako sa bukong-bukong ngunit pinalad kong mabangga si Gerald. Dinala niya ako hanggang dito sa kanyang likuran, nakangiting paliwanag ni Gia habang nakatingin kay Gerald. O eking Diyos! Sinasabi mo sa amin na isang bayani ang nagligtas ng aming kagandahan. Hahaha! Pagkatapos ay talagang magpapasalamat tayo sa guwapong lalaki na nagligtas sa ating Gia noon. Nagpatuloy ang pakikipagkwentuhan ng mga batang babae sa kanila bago tumingin kay Gerald. Malinaw na nasasalamin sa kanilang mga mata na nakaramdam sila ng kaunting pagkabigo pagkatapos tumingin sa kanya ng ilang sandali. Ang mga suot na damit ay medyo walang lasa at upang maging prangka, sa unang tingin, si Gerald ay mukhang isang nakakaawa na haltak. Gayunpaman, siya ay mukhang isang disenteng tao na may maganda, may pait na mukha. Para siyang matapat at uturin na tao. Gayunpaman, hindi nila siya kilala ng personal kaya ayaw nilang magtapos sa paghusga sa isang libro sa pamagitan ng takip nito. Hoy diyan gwapo. Kaya ikaw ang nagligtas kay Gia. Hindi ko sasabihin na naisab ko siya, simpleng tumutulong ako sa kanya. Hindi alam ni Gerald ang gagawin. Nadagdagan ang kanyang kaba sa sandaling nakita niya ang lahat ng mga magagandang batang babae. Halatang hindi siya ganito dati. Nakikita ko na pinag-uusapan kung saan hindi kailanman inutang ni Gia ang sinuman sa anumang mga pabor. Anong sasabihin mo gwapo? Paano mo gugustuhin na gantihan ka ni Gia? Patuloy ang pang-aasar ng mga batang babae kay Gerald. Totoo yan. Kaya paano ito, bakit hindi namin hilingin kay Gia na pakasalan ka? Ang mga batang babae ay humagikik dito ng magkakasabay. Ang pag-aasawa ay lubos na matindi, bakit hindi mo nalang hilingin kay Gia na magpalipas ng gabi sa iyo? Ah! Nakakahiya naman. Ang mga batang babae ay nagpatuloy sa pag-uusap ng malakas sa kanilang sarili. Hindi talaga kailangan ang anuman sa mga iyon. Tapat na hindi inaasahan ni Gerald na ang mga batang babae na ito ay maging matapang at direkta kung lahat sila ay parang mga diyosa. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan. Oh, bakit ganun? Sa palagay mo ba hindi maganda o karapat-dapat sa iyo si Gia? Ganun ba? Tinanong ang ilan sa mga batang babae habang nagtitipon sa paligid ni Gerald. Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung gayon ano ang ibig mong sabihin Bakit hindi mo detalye, gwapo? Habang patuloy ang pang-aasar ng mga kasama niya kay Gerald, tahimik na nagmamasid si Gia mula sa kanyang sakit. Hindi ito naging labas sa karaniwan para sa kanyang mga kasama sa silid. Hindi sila eksaktong kilala upang pahintulutan ang mga batang lalaki na maglaro kasama nila. Sa halip, ang bawat solong sa kanila ay may kakayahan ng parehong lukohin at duping dose-dose ng mga lalaki madali. Nang tignan niya si Gerald, kitang-kita niya na namumula na siya ng matindi matapos bomba ng mga pang-aasar. Hindi mapigilan ni Gia na tumawa sa nakita. Sige mga babae, tigilan mo na ang pang-aasar mo sa kanya. Tami, gusto kong kumain ng ipal. Maari mo bang balatan ang isa para sa akin? Osage. Si Tami ay isang matangkad na batang babae at malapit na siyang magbalat ng mansanas bago siya tumigil. Humarap siya saka tumingin ulit kay Gerald bago ngumiti. Hoy gwapo, sabi mo hindi mo sinasadya diba? Maaari ka bang magbalat ng mansanas para kay Gia noon? Ha? Ako. Nagulat si Gerald sa hiling. Siyempre, hindi kita hihilingin sa iyo na gawin ito ng walang gantimpala. Matapos ang pagbabalat nito, papayagan kita na halikan mo ako kahit saan mo gusto. Paano ito para sa isang deal, sabi ni Tami habang dahan-dahang lumapit kay Gerald. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakasalamuhan ni Gerald ang isang matapang na babae. Napakatapang ba talaga niya tulad ni Jesseline? Kung ihahambing ang dalawa sa kanyang isipan, tiyak na isang rookie si Jesseline kumpara sa mga batang babae. Sa bawat 10 pangungusap na sinabi ng mga batang babae, 8 sa mga ito ay maruming pagsasalita.
Parehas din silang matapang at prangka kapag nagsalita sila. Matapos ang landi sa kanya ng medyo mas mahaba, si Gerald ay bahagya na napigilan ang sarili. Kapag napil ang mansanas, sinabi nila sa kanya na magbalat ng saging. Pagkatapos nito, sinabi pa nila kay Gerald na padiin ang bracelet sa kamay ni Gia ng kumukulong tubig. Naramdaman ni Gerald ang pagtahimik at talagang ayaw na manatili pa sa isang segundo. Iyon lang, kapag nakumpleto niya ang pabor na ito, aalis na siya. Saktong hawak niya ang pulseras na tinanggal ni Gia mula sa pulso nito, naramdaman ni Gerald na hinila siya paatras. Isang malakas na kamay ang nagtulak sa kanya palayo kay Gia nang bigla na nawala ang hawak niya sa pulseras at nabasag ito sa sandaling tumama ito sa sahig. Gia? Narinig kong nasugatan ka. Pinag-alala mo ako hanggang sa mamatay. Ang nag-aalalang boses ay nagmula sa batang sumugod lang. Huwag kang mag-alala Jacob, ayos lang ako, sagot ni Gia sa isang walang malasakit na tono. Ang batang lalaki ay nakadamit na presentable sa isang suit at mukhang guwapo. Bagaman nagbigay si Gia ng isang bahagyang malamig na impresyon sa kanya, hindi naman nagalit si Jacob. Naku, Gia! Nasira ang bracelet mo, bulalas ni Tammy. Tumingin siya sa sahig upang makita kung ano ang naging sanhi ng pagkasira ng tunog kanina at nalaman na ito ang pulseras. Gerald, paano ka naging pabaya? Dahil ba sa hindi ka nasisiyahan na narito ang Jacob upang mag-alala tungkol kay Gia, tanong ng ibang babae. Ang mga salita nito ay nakakuha ng atensyon ni Jacob. Bagaman nagustuhan ng bata si Gia hanggang sa punto ng pag-ibig, si Gia ay hindi interesado kay Jacob. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng napakahusay na pinagmulan ng pamilya, wala pa rin siyang nararamdamang para sa kanya. Alam niya kung ano ang gusto niya, at hindi niya iyon gustuhin sa ganoong paraan. Naturally, imposible para sa kanya na magkaroon ng damdamin para kay Gerald dahil lamang sa isang beses niya itong naisab. Alam ito ng mga kasama sa kwarto ni Gia at simpleng naglalaro lang sila kay Gerald. Malinaw na nakita ng lahat na ito nga talaga, si Jacob na kinalayo ni Gerald ng mas maaga na naging sanhi ng aksidenteng pagbagsak nito ng pulseras. Mabuti lang, bracelet lang yun. Bibili na lang ako ng isa pa. Nakaramdam ng bahagyang hiya si Gia. Kung sa bagay, binibiro pa rin ng mga kaibigan niya si Gerald ngayon kahit na siya ang tumulong sa kanya. Jacob! Ikaw at si Gerald ang dahilan ng pagkasira ng pulseras. Pareho kayong magbabayad para rito, sabi ni Tammy. Malinaw na ang mga batang babae ay kinakailangang magsalita ng medyo magalang kay Jacob. Bibili lang ako ng bago ng walang tulong. Paano niya kaya na magbayad para sa kalahati? Kinutya ni Jacob habang nakatingin kay Gerald, hindi maganda ang malinaw na nasasalamin sa kanyang mga mata. Aba, kung wala nang iba, magpapahinga muna ako. Mangyaring alagaan Gia, sabi ni Gerald. Alam ni Gerald na magpapatuloy siya sa pang-aasar basta manatili siya rito. Ano pa, si Jacob ay nanilisik ang mga sundang sa kanya. Ayaw talaga ni Gerald na hawakan ito laban sa mga babae. Kung nais talaga niya ang respeto nila, ang kailangan lang niyang gawin ay ang pagmamaneho ng sarili niyang kotse at iparada ito sa harapan nila. Kung tutuusin, nahanap lang siya ng mga tao na masaya siyang asarin dahil inakala nilang lahat na mahirap siya. Nagkataon lamang na nadapa si Gerald kay Gia ngayon at talagang ayaw niyang makulong sa loob ng sitwasyon. Tungkol naman sa sirang bracelet, iniisip na ito ni Gerald. Dahil ito rin ay bahagyang kasalanan niya, bibili lang siya ng katulad upang mabayaran siya. Pagkatapos ang buong bagay ay malulutas ng payapa. Habang pinapanood niya ang pag-alis ni Gerald, nais ni Gia na tumawag sa kanya na manatili ngunit alam din niya na hindi siya madaling umangkop sa kanyang mga kaibigan. Naghihintay lang siya para sa isa pang pagkakataon sa hinaharap. Matapos tuluyang umalis sa infirmary, dumiretso si Gerald sa library upang mag-aral. Sa isang iglap lang ng mata, dumating ang tanghali. Noon nang tumawag si Zack kay Gerald. Ang lahat ay naayos na, G. Crawford. Ang Ray Group ay titigil sa pag-iral sa Mayberry City. Sabi ni Zack, isang ngiti sa labi. Alam kong maasahan kita, Gilail, sagot ni Gerald. Madali lang ang proseso ni Zack. Ang kailangan lang ay kaunting pamimilit. Noong nakaraan, ang parehong mga pamilya ay may pag-iisip ng kanilang sariling mga negosyo. Upang makagawa ng pera ng mapayapa, nagkaroon ng mutual committee sa pagitan ng dalawang partido. Gayunpaman, kung ang Ray Group ay magtangkang lumaban sa pamilyang Crawford, tiyak na wala silang laban sa kanila. Pinag-uusapan ang tungkol kay Crawford, nasuri ko at nalaman na kailangan naming gumamit ng isa sa iyong mga card ng pagkakakilanlan para sa ilan pang mga industriya ng master sa Mayberry City.
Kasalukuyan ka bang abala? Kung hindi ka, maraming mga dokumento na kailangang pirmahan. Kung hindi ka makarating, maaari akong pumunta sa kung nasaan ka. Magalang na sabi ni Zack. Hindi na kailangan iyon. Lalapit ako. Halos tapos na rin basahin ni Gerald ang kanyang libro. Iniisip din niyang magtungo sa isang tindahan ng alahas sa Mayberry Commercial Street upang makakuha ng isang brasele ng jade na katulad ng dating kay Gia. Upang matiyak lamang na nabayaran siya ng maayos. Sa ngayon, huminto na ang ulan. Una nang nagmaneho si Gerald sa Wayfair Mountain Entertainment. Kapag natapos na niya ang pag-sign ng mga dokumento, nagtungo siya sa tindahan ng alahas sa Mayberry Commercial Street. Boss, gusto kong bumili ng isang jade bracelet. Ito ay tumagal sa kanya ng ilang sandali, ngunit sa wakas ay natagpuan niya ang isang jade bracelet na katulad ni Gia. Mabuti sir, ang jade bracelet na iyon ay gawa sa mahusay na Hitian jade. Napakamahal, sigurado ka bang gusto mo ito? Tanong ng sales girl, isang profesional na ngiti sa kanyang muka. Kahit na siya ay ngumiti, isang ekspresyon ng paghamak sa kanyang muka ay bahagyang nakikita pa rin. Ang binata na nauna sa kanya ay hindi bihis man lang. Sa kabila nito, dumating siya upang bumili ng alahas. Ano pa, pinili niya upang bumili ng isang jade bracelet na gawa sa Hitian jade. Hinihila ba niya ang paa niya? Gayunpaman, dahil sa profesionalismo, itinago lamang niya ang kanyang saloobin sa kanyang sarili. Walang pakialam si Gerald. Kinuha ang pulseras, maingat niyang pinagmasdan ito bago sinabi, balutin mo ito para sa akin. Binibili ko ito. Sigurado ka sir? Ang mahusay na Hitian jade bracelet na ito ay nagkakahalaga ng $7,500. Marahil ay nais mong tumingin sa iba pa. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nagsisimulang maglaho sa puntong iyon. Gawin mo na lang, bakit ang dami mong tinatanong, sagot ni Gerald, medyo malamig. Inilagay ng sales girl ang jazz bracelet bago i-sweep ito sa payment machine. Gayunpaman, isang pagkabigo ang transaksyon. Biglang naalala ni Gerald na ang minimum na halaga para sa bawat isa sa kanyang mga transaksyon sa bangko ay dapat na hindi bababa sa $30,000. Hihi! Simula kailan ang Trinity Jewelers ay naging isang mababang klase na shop? Maaari bang ang sinumang random na tao ay waltz lamang ngayon? Ano ang magiging karanasan ng aming marangal na customer noon? Ang mapanirang boses ay nagmula sa isang mag-asawa na kakapasok lang sa shop at nasaksihan ang kabiguan sa pagbabayad ni Gerald. Ang mag-asawa ay binubuo ng isang babae na nasa 30 taon na at isang mas matandang lalaki na rin ang hitsura. Ang lahat ng mga tao ay ganito, hindi ba? Ang pagyurak sa lahat ng iba pa ay ang kanilang tanging paraan ng pagpapakita kung gaano sila yaman at makapangyarihan. Ngumiti ng paumanhin ang sales girl sa mag-asawa. Ang kanyang ekspresyon ay naging isang walang pasensya nang muli siyang tumingin muli kay Gerald. Hindi lihim na ang Trinity Jewelers ay isang kilalang tindahan sa Mayberry City. Noong nakaraan, hindi bihira para sa mga mapagpanggap na tao na pumasok sa tindahan upang kunan lamang ng larawan ang kanilang mga sarili na may hawak na alahas. Naging masyadong karaniwan ito, sa totoo lang. Sa paningin niya, hindi naiiba si Gerald sa kanila. Sir, kung hindi mo bibilin ito, mangyaring umalis ka na. Hindi mo ba nakikita na ang ibang mga customer ay naghihintay na bumili ng kung ano? Sabi ng sales girl na may maliit na bahid ng pangutya sa boses niya. Sinong nagsabing hindi ko ito binibili? Napakalayo lamang ng mura. Pipili lang ako ng mas mamahaling item. Sinabi ito ni Gerald, sinusubukang isave ang kanyang sariling mukha. Nag-lock arm ang babae sa kanyang kapareha at ninisyan si Gerald. Mga bata sa panahon ngayon, maaari silang maging walang kabuluhan. Totoo. Kung nagkaroon ako ng ganong anak na lalaki, babaliin ko lang ang mga binti niya. Bibili ako ng isang ito. Balot mo para sa akin. Nagpanggap si Gerald na hindi naririnig ang mga komento ng mag-asawa at simpleng itinuro ang isa pang bracelet na jade sa gitna ng glass display case. Ito ay isang sikat na brasel ng jade na ginawa mismo ng nangungunang Panginoon. Ang presyo sa merkado para sa bracelet na ito ay $32,000. Sigurado ka bang nais mong makuha ito? Ang tono ng sales girl ay malamig at ang kanyang boses ay malapit sa isang panunuya sa puntong ito. Hindi lang ito. Bumibili ako pareho. Sagot ni Gerald. Pff! Iyon ay halos $40,000. Iniisip talaga ng batang uto na kayang-kaya niya iyon. Ha? Sabi ng lalaki habang tumatawa.
Habang ginagawa niya ito, nagpatuloy ang swak ng Sales Girl upang iswipe ang bank card ni Gerald sa payment machine. Dahil ang nakalulungkot na haltak na ito ay napatigas ng ulo, ang Sales Girl ay nagsisimula ring mawalan ng init ng ulo. Ang plano niya ay mapahiya pa si Gerald sa pamagitan ng pagpapakita sa mag-asawa na nabigo ang transaksyon. Hindi talaga alam ng taong ito kung ano ang mabuti para sa kanyang sarili, malamig na sabi ng babae habang nakatingin kay Gerald. Ito ay sa sandaling iyon nang lumaki ang mata ng mag-asawa at ang Sales Girl sa gulat. Matapos niyang maki ang kanyang password, ipinakita ng machine ng pagbabayad na matagumpay ang transaksyon. Ano? Lahat silang tatlo ay natigilan sa pagsasalita. Hindi masyadong nagtagal, nagsimulang mag-apoy ang kanilang mga mukha sa kahiyan. Ang pawang ito ay talagang isang mayaman. Ipak ang 2 brasel para sa akin, at tiyaking walang kahit isang kunot sa bag o pupunta ako para sa iyong ulo. Humabol si Gerald. Kaagad sir, sabi ng Sales Girl habang mabilis siyang yumuko. Sanay na si Gerald sa ganoong eksena. Mas madalas kaysa sa hindi, ito ay magiging ganito. Ang pagiging magalang sa iba ay magpapalakas lamang ng kanilang pagmamataas. Bibigyan ka lamang ng respeto kung mayroon kang ganitong uri ng pag-ugali. Mangyaring maghintay muna sa lugar ng pahinga, Ginoo. Sinabi ng Sales Girl habang sinisimulan niyang maingat na impake ang mga binili. Sumunod si Gerald at napaisip sa sarili sabay upo. Ang pulseras na orihinal na nais niyang bilhin ay bibigay kay Gia bilang kabayaran, samantalang ang mas mahal ay pupunta kay Mila nang muli silang makilala. Tila isang magandang plano sa kanya. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon, Sharon. Mahal talaga kita. Haha. Mahal mo ko, 'di ba? Saka pumasok ka dito at bilhan mo ako ng isang piraso ng alahas. Here. Huwag kang mag-alala, hindi kita ihahambing kay Hayward. Bibili mo lang ako ng mura. Kung namamahala ka upang bumili sa akin ng isang solong piraso ng alahas mula sa shop na ito, pagkatapos ay mananatili ako sa iyo, paano ang tunog? Sa sandaling iyon, isang lalaki at babae ang maingay na pumasok sa tindahan. Tinaas ni Gerald ang kanyang ulo upang tignan kung sino ang nagkagulo. Ang mga taong nakita niya ay nagpataas ng kilay sa kanya. Hindi ba yon si Sharon at ang dating kasintahan, si Murphy? Si Gerald ay nanatili sa VIP waiting area habang pinagmamasdan ang patuloy na pagtatalo ng dalawa, isang away na tila nalalapit na. Sa narinig niya, nagawa ni Gerald na iisa ang dahilan ng kanilang pagtatalo. Mahalaga, nakipaghiwalay si Sharon kay Murphy nang hindi siya binibigyan ng tamang paliwanag. Ang tanging palusot lamang niya ay nais niya ng kaunting oras sa kanyang sarili. Ito ay nakapagpapaalala ng oras na makipaghiwalay sa kanya si Xavier. Sige. Sinabi din niya ang eksaktong bagay din sa kanya. Nanais niya ng kaunting oras na mag-isa. Talagang hindi na niya dapat iniisip ang tungkol sa kanya. Umiling siya, ibinaling niya muli ang kanyang pagtuon sa pagtatalo ng duo. Ang natitirang kwento ay medyo prangka. Si Murphy ay hindi kumbinsido sa kanyang palusot mula pa sa simula. Maya-maya ay nalaman niya na si Sharon ay napakalapit sa isang mayamang mana. Ano pa, sinabi din sa kanya ng kaibigan ni Sharon na si Sharon ay aktibong tumugis sa nasabing tagapagmana. Dahil doon, nagkasalungatan ngayon si Murphy para kay Sharon. Sa isang banda, mahal pa rin siya nito. Sa kabilang banda, naramdaman niyang ipinagkanulo siya. Kaya, sinusubukan ni Murphy na makipagkasundo sa kanya si Sharon sa loob ng ilang panahon ngayon. Pasimple niyang nais na gawin ito sapagkat kahit siya ay may kanya-kanyang dignidad bilang isang tao. Ang lahat ng iyon ay humantong sa kasalukuyang eksena sa tindahan ng alahas. Ngayon, sinabihan ni Sharon si Murphy na bilhan siya ng isang piraso ng alahas mula sa Trinity Jewelers. Sinabi niya na babalik siya sa tabi niya hanggat makakaya niyang bilhin siya kahit isang solong piraso ng alahas. Ito ay magiging isang mahirap na gawain para kay Murphy. Ang mga item doon lahat ay mabangis na mahal. Kahit na ang pinakamurang piraso ng alahas doon ay magkakaroon ng isang tag ng presyo na hanggang sa $4,500. Nagsimula pa lamang magtrabaho si Murphy kaya tiyak na wala siya sa ganoong klaseng pera. Sharon, masyadong mahal ang mga alahas dito. Maari ba kaming pumunta sa ibang tindahan sa halip? Hanggat hindi ito lalampas sa $1,500 tiyak na makukuha ko ito para sa iyo. Si Murphy ay may isang determinadong boses at ekspresyon sa kanyang muka habang sinasabi niya ito. Here. Nais mo akong maging kasintahan kung ang iyong kayang bayaran ay $1,500.
Daft ka ba, Murphy? Ang cellphone na ito lamang na binili ni Hayward para sa akin ay nagkakahalaga ng kahit $1,000. Sagot ni Sharon habang nagtatawanan. Dahil masisira pa rin niya ang mga relasyon sa kanya, baka malabasan din siya. Malinaw na ang lahat ngayon. Gusto mo si Hayward dahil lang sa mas malaki ang pera niya. Kahit na namamahala ako upang bumili ka ng isang piraso ng alahas sa shop na ito, tatanggi ka pa ring lumabas. Yan ang malinaw na katotohanan, hindi ba Sharon? Sinabi ni Murphy, namumula ang kanyang muka sa galit. Oh, Murphy. To be honest, ayoko talagang saktan ka ng ganon-ganon kahusay ang pagtrato mo sa akin noong nakaraan. Kaya maging isang mabuting batang lalaki at tumakbo kasama. Tumigil ka sa pag-abala sa akin ng maayos. At upang maitama ang mga bagay, talagang mahal ko si Hayward. Hindi mo pa nagawang iparamdam sa akin ang nararamdaman niya. Mula sa nag-iisa lang, naniniwala ako na imposible talaga na magkasama tayo. Kaya bakit hindi na lang i-drop ang relasyon ng mabuti? Marahil ay maaari pa rin tayong maging magkaibigan sa hinaharap. Ikaw ay isang natitirang tao, at sigurado akong makahanap ka ng isang mas mahusay na batang babae kaysa sa akin, sagot ni Sharon sa isang biglaang, seryosong tono. Sobra ka talaga, Sharon. Palagi kitang ginagamot ng mabuti at handa akong gumawa ng kahit ano para sa iyo. Ngunit ngayon nakikipaghiwalay ka lang sa akin nang hindi mo na isinasaalang-alang ang aking nararamdaman. Napakalinaw na ng lahat ngayon. Nakatulog ka na rin sa kanya, di ba? Ang pagpapahalaga sa sarili ni Murphy ay natapakan ng sapat. Dugo ang kanyang mga mata at tapos na siyang maglaro ng maganda. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa shop. Ang instant na sagot sa kanya ni Sharon ay isang mahigpit na sampal sa muka. Baliw ka. Ikaw ay ganap na f***ing baliw, sigaw ni Sharon. Isa pang sampal ang maririnig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Sharon ang gumawa ng sampal. Gumanti si Murphy at sinampal ang kanyang likod sa galit. Nakahiga ngayon si Sharon sa lupa, natigilan sa lakas ng sampal nito. Sa puntong ito, maraming mga pedestrian ang natipon na sa paligid ng eksena upang manood. Tatapusin ko lang ang sarili ko kasama ka. Ako. Bubugbugin kita hanggang sa mamatay ka agad. Ibalik ang lahat ng perang ginastos ko sa iyo. Sigaw ni Murphy habang nagpatuloy sa pagsuntok at pagsipa sa kanya. Parang nabaliw ang lalaki. Sa una, ayaw ni Gerald na makisali sa bagay na ito. Siya ay dating nasa isang hindi siguradong relasyon kay Sharon at halos sila ay maging mag-asawa. 3 taon na ang nakalilipas mula noon at alam ni Gerald na siguradong minamaliit siya ngayon ni Sharon. Bumalik sa kasalukuyan, naisip ni Gerald na magtatapos lang sila ng pagtatalo sa ilang sandali. Ito ay naging sobrang pisikal para sa kanya na huwag na lang pansinin. Kung hindi siya umapak ngayon, tiyak na babalik ang kanyang pagkakasala upang kagatin siya sa paglaon. Dagdag pa, may 1 oras na siya ay may malakas na damdamin para sa kanya sa nakaraan pagkatapos ng lahat. Kung iisipin, ang sanhi ng kanilang paghihiwalay ay hindi direktang naugnay din sa kanya. Umiling si Gerald bago lumakad upang tumulong na paghiwalayin silang dalawa. Sa oras na iyon, maraming malalaking boss na dumating upang bumili ng alahas ang nagsisikap na itigil ang laban. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.